Ang manatili sa loob ng bahay ng ilang araw ay parang sumpa sa isang tao at hindi iyon lingid sa inyo dahil sa pandemic na umaatake sa atin ngayon ay lahat tayo ay naranasan na makwarantin sa loob ng bahay. Sa maikling panahon na pananatili sa loob ng bahay ay nagrereklamo na ang iba sa atin. Pakiramdam kasi natin ay para tayong mga preso ng sarili nating mga bahay. Pero naisip nyo ba kung paano na lang kung kailangan mong manatiling nakakwarantin sa buong buhay mo? Paano kung araw-araw ay nanganganib ang buhay mo sa banta ng mga hindi nakikitang bakterya? Mga bakterya na harmless sa iba dahil may mga natural silang panlaban dito sa loob ng kanilang katawan, subalit mapanganib sa iyo at pwede kang patayin anumang oras nito. Isipin mo na lang na sa araw-araw ng buong buhay mo ay kailangan mong mag-social distancing sa iba. Hindi ka pwedeng humawak sa kanila o yumakap sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo mararanasan kung ano ang pakiramdam na humawak sa balat ng ibang tao, kahit pa sa kamay ng sarili mong nanay. Ang lahat ng bagay sa iyong paligid, kahit ang hangin na iyong hinihinga, ay pwedeng puno ng mga bakteryang nag-aabang na makalapit sa iyo para kunin ang buhay mo. Ganito ang buhay ng taong tinaguriang Bubble Boy. Pero bakit siya ganon? Tara at ating tunghayan. Pero bago ang lahat ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aming YouTube channel o mag-follow sa aming Facebook page para kayo ay maging updated sa mga susunod na mga video. Tara na at ating tunghayan ang topic sa videong ito. Ang Bubble Boy na sinasabi ko ay si David Vetter. Siya ay ipinanganak noong September 21, 1971. Hindi siya ang una at nag-iisang anak. Ang kanila kasing panganay ay namatay 7 buwan pagkaraan itong maipanganak dahil ito ay ipinanganak na merong Severe Combined Immunodeficiency o SCID. Mamaya, ipapaliwanag ko kung ano ito pero unahin muna natin ang kwento ni David. Nung mamatay ang panganay nila ay sinabihan ang kanyang mga magulang na kung magkakaroon sila ng isa pang anak ay malaki ang tsansa na magkakaroon din ito ng SCID. Ngunit nang magkaanak ang kanyang ina ng malusog na babae ay naisip ng kanyang mga magulang na bakit hindi nila subukan na magkaanak ulit ng isa pa. Doon ay isinilang nga si David. Subalit nang siya ay ipinanganak ng kanyang ina ay agad naman siyang in-isolate. Wala pa kasing ilang minuto pagkatapos siyang ipanganak ay inatake na siya ng mga pathogens kaya kailangan siyang i-confine sa loob ng isang espesyal na malakukon na bubble na nakasterilize. Iyon na nga ang naging mundo ni David. Taon-taon ay pinapalitan nila ang bubble ng mas malaki para magkasya siya. Kung si David ay hindi nila pinasok sa bubble chamber ay siguradong ang kanyang katawan ay magiging infected ng iba't ibang sakit at yun ang magiging dahilan para siya ay mamatay. Yun ang problema ng mga batang isinilang na may mga SCID. Si David ay kilalang masayahin na bata. Natuto siyang magsalita at maglakad sa loob ng bubble. Hindi niya naranasan ang lumabas dito. Hindi siya nayakap o nahalikan kagaya ng ibang mga bata. Hindi niya naranasan maglaro sa labas ng bahay o pumasok sa eskwelahan. Marahil ay nagtataka kayo, paano niya nakakayanan ang mabuhay ng hindi lumalabas? Paano nga ba siya kumakain? Okay, alamin muna natin kung ano nga ba ang sakit ni David at bakit kailangan niyang tumira sa isang parang bubble na chamber. Ang sakit niya ay SCID o Severe Combined Immunodeficiency. Pero ano nga ba ito? Ang taong ipinanganak na meron ito ay walang immunity laban sa lahat ng uri ng pathogens. Hindi man natin nakikita pero sa mga oras na ito sa loob ng katawan natin ay may mga nangyayaring malaking labanan. Meron tayong mga natural na mga sundalong lumalaban araw o gabi. 24/7, gising man tayo o tulog, laban sa mga mapanganib na mga bakterya at viruses. Ang immune defense system na ito ay nandyan na mula nang tayo ay isilang para ipagtanggol tayo sa mga mananakop na mga bakterya at viruses. At ang kanilang pakikipaglaban sa mga kalabang bakterya at viruses na ito ay nangyayari bawat segundo sa loob ng ating katawan na hindi man lang natin napapansin. Kaya kapag nakaramdam tayo ng pagbahing o lagnat ay siguradong may malaking gyera na nangyayari sa ating katawan. Subalit minsan kapag hindi nanalo ang ating immune system sa mga kalaban na ito ay tiyak
doon tayo pupulutin sa sementeryo. Kaya nga ang mga taong may mahinang immune system ay nanghihina din at madalas sakitin dahil kulang ang puwersa ng kanilang mga natural na sundalong nagtatanggol sa kanila. Sa kalagayan naman ni David ay isinilang siyang walang immune defense system na nagtatanggol sa kanya laban sa mga infection. Sa madaling salita ay sa oras na mapasok ng bakterya ang kanyang katawan, kahit pa ang bakteryang ito ay sobrang hina, ay maaari na siyang mamatay. Oo, at merong mga batang isinilang na sadyang sakitin, pero iba ang sakit ni David. Ang mga batang sakitin ay merong pa ring immune system, subalit mahina lang ito, pero si David ay wala talaga nito. Kaya inaatake siya bawat segundo ng kanyang buhay ng lahat ng uri ng bakterya at viruses sa kanyang paligid. At dahil ang mundo natin ay sadyang puno ng mga pathogens na ito, ay kailangan ni David tumira sa isang bubble chamber para siya ay maging ligtas. Habang lumalaki si David sa loob ng bubble, ay naghahanap naman ng paraan ang kanyang mga magulang para sa isang bone marrow transplant, pero wala silang makitang pwede sa kanya. At dahil mahirap nga iyon mahanap, ay kailangan niyang manatili sa loob ng bubble habang hinihintay na merong makuhang perpektong kapareho sa kanyang bone marrow. Kahit ang kanyang ate ay kinuhaan ng sample, pero hindi ito magkapareha. Kung nagtataka kayo bakit bone marrow transplant ang kailangan ni David, ang bone marrow kasi ang nagpuproduce ng white blood cells para ang immune system ay mabuo. Samantala, habang naghihintay, ang buhay ni David sa loob ng bubble ay napakahirap. Kailangan niyang kumain, uminom at lahat ng pagkain o tubig na binibigay sa kanya ay kailangang nakasterilize. Ang lahat ng kanyang pagkain din ay dinadala sa kanya na nasa loob ng bote at lata para maiwasan ang contamination. Kaya hindi rin siya nakatikim kailanman ng mga sandwiches o pagkain na homemade o binili sa labas dahil ang pag-sterile ng kanyang pagkain ay hindi lang basta-basta. Ang pag-sterile nito ay kinakailangang ilagay sa espesyal na chamber ang pagkain at doon binubomba ng mainit na ethylene oxide gas. Pinapabayaan din muna ito doon sa loob ng 7 araw bago ito dahan-dahan at maingat na dinadala kay David. Meron siyang libro, TV, laruan at pagkain sa loob ng bubble, pero lahat ng ito ay kailangang dumaan sa matrabahong proseso ng sterilization bago sa kanya madala. Siyempre, kailangan din ni David huminga sa loob ng bubble, kaya ang hangin na binobomba sa loob ng kanyang bubble ay dumadaan sa isang espesyal na makina na nililinis muna ang hangin at dumadaan sa sterilization. Ang problema pa doon ay ang generator na bumubomba ng hangin na ito ay sobrang ingay at katabi lang nito ang bubble ni David, kaya imaginin nyo lang kung gaano kahirap matulog nang may maingay na makina sa gilid mo. Pinag-aral naman siya ng kanyang mga magulang, pero syempre ang kanyang guro ay pumupunta lang sa kanilang bahay at doon lang sa labas ng bubble chamber habang si David ay sa loob. Pahirapan din ang pagtuturo sa kanya dahil nga sa ingay ng makina at kailangan pa nilang gumamit ng amplifier para magkarinigan. Ang kanyang ate ay natutulog din sa labas ng bubble chamber katabi ni David para lagi itong may kasama. Sobrang hirap ng ganoong buhay, hindi siya makalabas para makapaglaro kagaya ng ibang bata. Isang beses din ay nang sinabi sa kanya ng kanyang ate na aalis ito at bibili ng burger sa isang tindahan at masaya siyang sumigaw na gusto niyang sumama, pero nang ma-realize niya ang kanyang sitwasyon ay binawi niya ang kanyang sinabi at sinabi na lang na hindi pala siya pwede. Sa isang interview, sinabi niya na gusto niya maranasan lumabas pero hindi talaga pwede. Dinagsa din siya ng mga reporter na gusto siyang makita pero lalo lang itong nagpalungkot sa kanya dahil pakiramdam niya ay para siyang isda sa loob ng aquarium na pinapanood ng mga tao. Nang sumikat siya, ay niregaluhan siya ng NASA ng isang special spacesuit para pwede siyang makalabas ng bahay. Pero ilang araw lang na paggamit nito ay sinabi niya na ayaw na niya itong gamitin dahil nahihirapan siyang gumalaw suot-suot ito. Marami ang kagaya ni David pero walang kagaya niya na lumaki na sa loob ng bubble chamber. Noong siya ay 12 taong gulang ay sinabihan siya na pwede na siyang bigyan ng bone marrow kahit hindi pa ito magkamatch dahil sa bagong teknik ng mga doktor.
Kaya ang kanyang ate ay humanda rin para mag-donate ng bone marrow sa kanya. Sa loob ng 4 na buwan pagkaraan ng transplant ay mukhang okay naman si David. Yun nga lang ay kailangan sa loob pa rin siya ng bubble chamber. Hindi nagtagal ay nagkasakit si David dahil aksidenteng napasahan siya ng virus ng kanyang ate. Noong panahon kasi ng transplant ay hindi na na-screen ng doktor ang kanyang ate sa mga viruses. Kaya inatake nito si David at hindi niya ito kayang labanan. Humina siya at nagkaroon ng cancer sa lymphatic system. Na-admit siya sa hospital at doon sa unang beses naranasan niya na matulog sa labas ng bubble chamber. Doon ay sa wakas nahawakan niya ang kamay ng kanyang pamilya at huminga sa totoong hangin. Humingi din siya ng coke. Matagal na niyang gusto makatikim nito dahil habang sa loob ng bubble chamber ay hindi siya pwedeng uminom nito dahil hindi ito pwedeng sterilize. Hindi pumayag ang mga doktor dahil hindi daw ito makakatulong sa kanya. Kaya hinalikan na lang niya ang kanyang ina sa unang pagkakataon at umupo naman ang kanyang nanay sa tabi niya habang sinusuklay ng kamay ang kanyang buhok. At doon ay unang beses din niya itong naranasan. Wala na siya sa kanyang bubble at nayayakap na ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero unti-unti naman siyang nanghihina. Pakiramdam niya ay sa unang beses naranasan niya ang buhay na kasama ang pamilya, pero alam din niya na hindi iyon magtatagal. Noong February 22, 1984, alam niyang iyon na ang oras niya. Nagawa pa niyang magbiro noon at ngumiti. Pagkatapos ay kumindat siya sa kanyang doktor at dahang-dahang pumikit sa kanyang kamatayan. Ang buhay ni David ay isang inspirasyon sa lahat na sa kabila ng kanyang paghihirap mula nang siya ay isilang ay hindi pa rin niya nagawang manisi ng ibang tao. Kahit na siya ay naging preso sa kanyang buong buhay sa maliit na chamber sa kanilang bahay, ay masaya pa rin niyang pinasalamatan ang mga doktor at ang kanyang pamilya na hindi siya pinabayaan. Sa loob ng 12 taon sa maliit na bubble chamber, hindi pwedeng lumabas, makipaglaro o kumain ng gusto niya, pero nanatili siyang positibo sa kanyang buhay. Tayo nga, ilang buwan lang na kailangan manatili sa loob ng bahay ay hindi na natin kaya. Ano na lang kaya si David na hindi man lang naranasan ang mabuhay sa mundo ng malaya? Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!